Yan lang naman po ay, di ba kung mapansin po natin, pag yan po ay napagkasunduan po ninyo sa po ng mga church leaders, temporary church leaders po, doon niyo po makikita ang outcome niyan sa loob ng buong 2024 kung may improvement po yan. Diba? Doon niyo po, pag may improvement po yan, palagay ko po ay itutuloy niyo po yung mga ganyang sistema. Nasa sa inyo din po kayo po ang mag-decide ng mga suliranin po dito sa IMOS. Diba? Yung mga ganun pong instances. Yan. Kasi pangit po kasi na di ba, sa part po natin, lalo din po dun sa part ng preacher, di ba, itinuro mo yung tamang aral, tapos nakita mo si kapatid na pananampalataya, ay dun pa sa maling aral na napasama, tapos sasabihin natin, mali yan, ay hindi niyo ako kinalinga di kinuha nila ako. So dito ko naramdaman na parang, di ba, may mga ganong instances, di ba, na sa part ng mga aral, itinuro mo yung tamang aral, kung pagdating ng oras, nakikita mo si kapatid na ganito. Kasi nga, napapabayaan, di ba, yung pala inaraw-araw na pinuntahan sa kanyang bahay, nung anumang pangkatang pangliyon yun, di ba, ay napasukan na ng maling aral. Kasi pinabayaan mo, hindi mo pinapaluak kung ano nang nangyayari sa kanya, inaaralan pala na malayan mo. Yung maling pananampalataya, mamaya, nagasunod na pala yan Haring Agila nung doon sa Labaw, di ba? O di ba kung mapansin po natin, medyo nakakatawa man yung ganong instances, pero may mga pagkakataon pong ganon. Masakit sa atin na kung mahal po natin ang Diyos, ang Iglesia, ang aral po natin, na makikita po natin, kapatid po natin sa pananampalataya, doon na sumusunod sa maling aral. Di ba? Baka may iba dyan, naging atheist pa, bakit? As mas maigi pa itong walang Diyos. Yung mga kumikilala ng Diyos, hindi naman ako kinakalingan, hindi naman ako matulungan. May mga ganyang instances. Yun lang po. Kung sino pa kung may dagdag, yan. So, okay na po. Bala na po si Sister Daisy ang mag-deliver po niyan sa inyo sa buwan. Kayo pong mag-uusap at kayo po ang mag-decide na. Ang magiging labas niyan, patay na sa pananampalataya, patay na rin yung physical. Opo, yun pong mangyayari. Bakit tatalawin na patay na. Kaya kailangan beforehand, talagang malalaman natin. Pag sinabi ko senior ako, hindi na ako makapunta niyan, marami pong kaparaanan o kung tayo man po pinasasagana ng Panginoon, ay sige bro, ito naman yung panggasolina ninyo, kahit hindi man po lantaran natin inaabot dun sa dadalaw doon, ito na lang pag-iabot na isang pirasong mansanas, may sakit pala si kapatid na ganyan. Marami pong paraan, hindi po natin, huwag po tayong gumawa ng excuses lagi, sa totoo lang po marami pong kadahilanan at marami din pong paraan kung paano po natin may paramdam sa kapatid, kung paano po natin malasakitan yung kapatid po natin sa pananampalataya. Ay kung hindi man po sa ganang pagkakataon, halimbawa ako po ay hindi mananampalataya, kung yung asawa ko ay mananampalataya, hindi naman sa hinihingi, yung asawa ko ay nagkasakit, ako ay hindi mananampalataya, sabihin ko ng asawa ko, sa asawa ko ay magpapatuloy ka ba ganyan sa pananampalataya, may wala din naman parang ano yan, di ba? Yung parang asawa ni Job, di ba? Yung asawa ni Job, ang sabi ni Job, ang asawa ni Job sa kanya, mananatilit ka pa ba sa paglilingkod mo dyan sa Diyos mo? Di ba magiging gano'n ang instances? Yan. So yun lang po, at bahala ng Sister Daisy yun sa tigiging mo deliver po ng mga napag-usapan. May tanong dito tungkol sa service. Itong pag-ano ng Sangasina, kung pwede daw yung hindi pa nababautismuhan ng lahat. Si Brother Nelson Hindi po. pa bautismado. Si Brother Nelson po. Ano po yung tanong? Brad, may tanong dito na kung pwede daw na mag-take Santa Last Supper. Although nagbibilib naman siya na body and Hindi po maaaring tumanggap ang isang hindi pa nabautismuhan. Dahil kailangan po natin na magbalik loob, ilibing ang ating mga kasalanan bago po tayo tumanggap. Yun po ay daan ng kaligtasan. Kaya po ang bautismo ay napakahalaga. The moment na nakakilala ka, nakapananampalataya ka, nasa iyo na po yung kung tatanggapin mo Panginoon, kaya kailangan ng bautismo bago tumanggap po ng dulay ng Panginoon. Okay. Tama po yun. Karagdagan lang din po doon, pati po sa offering po, sa totoo lang, pag matitisod yung hindi pa kapatid sa pananampalataya na magbibigay ng offering na hindi din po dapat nagpo-collect ng offering ng hindi pa kapatid sa pananampalataya. Hindi po So bawal din magbigay ng offering ang hindi member ng church. Hindi pa po. Sa Kristiyano.
hindi po pinapahintulot ng iglesia na magbigay ng offering ang mga kapatid sa pananampalataya. Pero kung yun ay voluntary assistance o help na pwedeng ibigay separately, tinatanggap natin. Pwede po. Pero kung sasabihin po natin na parang inuobliga din po natin po kay, halimbawa, nakinig ng pagkakatipon, inuobliga po natin na kuhan. Hindi po natin inuusgahan na kung saan man po galing yung pera po na yun. Pero kung mapansin po natin, di ba, sinasabi ambagan ng mga banal. Di ba? Di ba, ambagan po yun ng mga ng mga magkakapatid sa pananampalataya. At gagamitin din po yun sa gawain sa iglesia. Pero kung yung sinasabi po ay na-separate, sabi ni Brad Nelson, pwede po yun. Pero kung yung sabihin po natin gagamitin po natin sa gawain, ay hindi po pwede yun. Hindi naman pwede tinuro ng mga apostol yun na kumuha ka ng ambag sa hindi mo kapatid sa pananampalataya. Voluntary yun. Yung voluntary lang. Voluntary po, pwede yun. Pero hihiwalay lang po ng dalawa. Kung po kung sino po yung nagtanong po noon para yung iba po na na inaantok na yung makakuan. Pero pag yung may katanungan po pagkatapos po ng gawain, pwede po mag-payment, sasagutin po natin yan para huwag po tayo magkaroon ng agam-agaman. Yun kung sinasabi po natin, baka may mga katanungan po tayo, baka mag-isod na naman tayo. Ay gusto kong magbigay di ba? So sasagutin po natin yan, sasagutin po ng preacher yan para yung pagkatapos po ng gawain po natin, yung may mga gagawin pa sabay, makakauwi na. Pero yung may mga itatanong pa, pwede po mag-payment, sasagutin po natin. Lugin po ng Panginoon na masasagot po namin ni Brother Nelson. Ganito. Ang gagawin natin, yung magbibigay, ilabas mo yung box dyan, yung mga gustong ilagay doon. Kasi Para yung, magamit kung sino yung mga kabataan na mag-ano sa labas, o by evangelism, o pwede gamitin yun. Wala? Nasa saan yun? May box tayo dyan eh. Opo, pwede yun. Basta Pwede hiwalay. naman. Pwede po yun basta hiwalay lang sa ano. Kadalasan po inaabot yung sa pagkatapos ng pagsamba. yun nga yung mga hindi na nakikita ng Yan. Maganda po yung nagtatanong ang bawat isa, lumalago po tayo sa kaalaman. Isa pa, pagkatapos ng nitong last na panalangin, pwede bang stay muna kayo? Mag-aano muna tayo tungkol sa ating pasasalamat. Ha? Huwag muna kayong lumabas. Maraming salamat po. Sana ay naging malinaw po yung mga katanungan at concerns po.